Yun, kagimat pag-usapan natin ito, yung bibigay sa inyo, panalangin ng Birhen, Mahal na Birhen sa Ama. Yun, panalangin ng Mahal na Birhen sa Ama, ang isa sa hindi pinahindian ng Ama, ang Mahal na Birhen. Yan. O, umapunin sa mga history din natin, no? Tsaka si Maria, ang hari dito sa lupa. Yan. Sila yung mapak sa ahas na demonyo. Dito sa lupa, isa sa malakas po ng dito sa lupa, yung Maria. Nandito po yung panalangin. Itong panalangin ito po, matagal ko na pong ginagamit to, lalo sa mga... What's up mga kagimat? Na ito na naman ninyong kagimat, si Heping Agimat, na mahilig sa agimat, pero wala namang agimat. Nasa puso ang tunay na agimat. Natapusin nyo muna yung video para maunawaan nyo yung panalangin, yung sasabihin ko, paunawaan nyo yung mga pamili natin, yung dapat yung gawin bago yung simbolo ng panalangin na to, no? Tapos sa bandang dulo yung panalangin, screenshot nyo na lamang na patapos yung dulo. Mula umpisa tapos nyo hanggang dulo para maunawaan nyo muna po kung paano gamitin to, no, kagimat, no? Malaking bagay po ito at ito yung matagal ko na pong ginagamit. Yun, kagimat pag-usapan natin ito, yung bibigay sa inyo, panalangin ng Birhen, Mahal na Birhen sa Ama. Yun, panalangin ng Mahal na Birhen sa Ama, ang isa sa hindi pinahindian ng Ama, ang Mahal na Birhen. Yan. O, umapunin sa mga history din natin, no? Tsaka si Maria, ang hari dito sa lupa. Yan. Sila yung mapak sa ahas na demonyo. Dito sa lupa, isa sa malakas po ng dito sa lupa, yung Maria. Nandito po yung panalangin. Itong panalangin ito po, matagal ko na pong ginagamit to, lalo sa mga bagay na yung may buntes. Tapos ito yung buntes, yung bata, mga may sakit. Actually mga kagimat, maraming beses ko na itong ginamit, no? Babagi sa inyo para makatulong nawa sa inyo, no? Kagimat, no? Ganito yung pagproseso, pati niya pag-usapan din natin. May proseso kasi yung ginagawa para mapaganan yung mas maganda. Yan. Yung panalangin ni Maria ay makukuha niya sa aklat ng Atardar, no? Marami kang makukuha dyan ng mga tapos yan, hindi lang po yan sa buntis talaga, pero yan po kalimitan kasi ginagamit yan pag kami buntis, tsaka yung mga buntis na panganak, tapos yung mga dito, yung mga bata na may sakit, yan. Yung mga nasa ospital na bata, yung mga nasa ICU na bata, usually marami na ilang beses ko na nagamit yan. Yung buntis na declare na cesarean, no? Dineclare na cesarean, humingi sa akin ng tulong dahil wala naman talaga pera pang cesarean. Ginamit natin yan na panalangin ng Birhen Maria sa Ama. Ginamit ko yan at salamat kinalugdan tayo, walang luha yung kandila. Ayun po, hindi po na cesarean, sa bahay mismo ng anak niyo. Ilang beses din yan, mga nasa ICU na bata, ginamit natin yan. Salamat, after ng dasal natin, walang luha yung kandila. Within a minute, good news, yung gumanda parang agad ng bata, ilalabas na agad, no? Nangyari din niya kahit dito sa bus ko, na-experience nila yan kung paano ko ginamit yan, no? Ganito po, no? Sa paggamit po ng dasal ni Maria, no? Sa Ama, kailangan nyo muna po cleansingin ng sarili nyo. Mag-cleansing muna ang sarili nyo. Yung maligo muna kayo ng may asin, tapos magkuskus muna kayo ng asin sa kamay at paa, no? Kuskusin muna kamay at paa nyo ng asin, tapos manalangin muna kayo, dasal muna Ama na sumasampalataya, no? Di ba, hugas ng kamay at paa, asin, kuskus, bago ibos yung bago ibos yung tubig na may asin, magdasal muna Ama namin sumasampalataya, humingi ng tawad sa sarili nyo, sa kasalanan nyo, humingi ng tawad. Magpasalamat kayo sa Ama, patawarin lahat na nagkakasala sa inyo. Clear nyo yung puso nyo at isip nyo, kailangan clear po, no? Bago nyo ibuhos yung tubig, magpasalamat kayo sa Ama. Pag nakalinsing nyo na po, nakapaligo na kayo, ang gagawin nyo po, kukuha na kayo ng kandilang puti. Kandilang puti,
Dadasalin nyo muna, bibinyagan nyo sa tatlong persona sa pagkandila. Sa pangalan Diyos Ama na may gawan lahat ng sponsor. So sa pangalan Diyos Espiritu Santo. Binibinyagan ko ang kandila na to, ang liwanag niya ay maging liwanag patungo sa Ama sa aking ihihiling na panalangin sa pamamagitan ng hiling sa akin ng panalangin ni Maria patungo sa Ama. At ang kandilang ito magiging liwanag at daan patungo sa Ama. Ito'y dinadalangin ko po sa pangalan ng Diyos Ama na may gawan lahat ito pa sa pangalan ng Diyos Anak sa Kristo, sa pangalan ng Diyos Espiritu Santo. Tapos hipan nyo ng 3 krus yung kandila bago nyo sindihan. Pagkasindi nyo mga kagimat, di nakasindi na kayo ng kandila, ano? Magsisimula na kayo magdasal. Dasalin nyo ng 3 beses, no? Dasalin nyo ng 3 beses. Hindi po usal, may bibig. Pwede naman usal, pero kalimitan dyan, pagkadasal, may sounds po siya. Dasalin nyo ng 3 beses. Dasalin nyo ng 3 beses yung panalangin ni Maria sa Ama. 3 beses. Pagka 3 beses nyo, usalin nyo, banggitin nyo yung kahilingan nyo. Pagka usal yung 3, banggitin nyo yung kahilingan nyo. Pagka banggit ng hiling yung 3, ihip nyo sa hangin. Ihip nyo sa hangin yung kahilingan nyo, ihip nyo sa hangin. 3 beses. No? Tapos hintayin nyo kandila. Hintayin nyo kandila kung hanggang matapos siya, kung hindi siya luluha. Pag hindi luluha po yung kandila, kinalugdan po kayo. Ngayon, in case ng kandila ay lumuha, no? Ganito. In case ng kandila ay lumuha, kailangan nyo po siyang ulitin yung kandila. Ulit-uli kayo ng ganon, ng kandila, kuha uli kayo, dasalin nyo uli yung kandila, tapos tirik nyo uli, bago dasalin nyo uli 3 beses. Ngayon, sa gusto nyo mas improvement, pagkadasal nyo 3 beses ng dasal, tapos yung kahilingan nyo, hinip nyo sa hangin, mamaya, pag nakakalahati nyo yung kandila, dasalin nyo uli pa na bago, ng panalangin ni Maria sa Ama, tapos yung hiling nyo, tapos ihip nyo uli sa hangin. Gusto nyo mga ilang beses yung gawin nyo hanggang matapos yung kandila. Naway makatulong sa inyo ito mga kagimat, no? Ito sa panalangin nandito sa dulo. Agad ginagawa natin, screenshot nyo na lang para makuha nyo yung panalangin, no? Okay, maraming salamat mga kagimat, no? Naway makatulong sa inyo ang aking panalangin ginagamit, panalangin ni Maria patungo sa Ama. Maraming beses na po yung kinalugdan ng aking dasal, lalo sa mga batang may sakit na nasa ospital, tsaka sa mga anak, mga buntis. Yan, maraming salamat kay Kagimat, no? Naway makatulong sa inyo. God bless at more blessings sa inyo. Tumulong lang po na walang hinangad na kapalit. Yan po mga gamit ng mga Team Happy Agimat ay hindi po mapagana masyado yan pagka po meron kayong galit sa puso at isip nyo. Kailangan po i-clear nyo po sarili nyo para mapagana nyo po lahat yan. Okay, ang susi po talagang Team Happy Agimat ay nasa puso. Opo, linisin nyo po puso nyo. Pwede magtampo, huwag kayong magtatanim ng galit. Yan. Isa naman pong aral na binahagi sa inyo na matagal ko nang ginagamit ang panalangin, no? Lalo pag yung mga kailangan talaga ng panalangin na mga importante, mabigat, hindi yan po ginagamit ko. Na yung makatulong sa inyo ang munting panalangin na yan po patungo sa Ama. Maraming salamat sa inyo mga kagimat. God bless at more blessings sa inyo. Thank you.